Ba't ang tahimik? Di pa siguro nagpa-flag ceremony? Sobrang aga ko siguro. Good morning, classmate. Di pa ba? Good morning, Jess. Late ka na naman. Kumanta ka ng bayang ngayon na. Anak ng bayang magiliw, perlas ng silanganan. Elementary Life Part 1. Halos lahat naman siguro sa atin dito, maraming mga memorable memories sa pagiging elementary. Kasi ito talaga yung panahon sobrang kulit natin at dugyutin. Kaya ngayon, ikikwento ko sa inyo mga ganap ko noong elementary pa ako. Bago natin simulan, para sa mga batang dyan na manonood, ay huwag niyong gagayahing mga kalokohan na ginagawa ko dito. Kasi pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa neto. Yung school ko pala is public school at nakatira ako noon sa probinsya. Kaya sobrang memorable talaga lahat ng mga pinagagawa ko noon. Di ko alam saan ako magsisimula magkwento sa dami ng mga experience ko sa elementary. Pero noong elementary pa ako, lagi akong excited pumasok. Siyempre, hindi dahil gusto ko mag-aral, kundi gusto ko makipaglaro sa mga classmate ko. Kahit sino naman noong elementary pa, yan talaga gusto, makipaglaro sa mga classmate mo. So, yung mga nilalaro pala namin noon sa elementary is sib-sib, habulan, takyan, babasipa, Chinese, jolin, stickers, at marami pang iba. Ikikwento ko na yan sa next animation natin about dito. Pero talaga namang inayos ko yung pag-aaral ko noon. Kasi kung hindi, ay talaga namang magdasal ka na. Kasi paglalaman ng mama ko na puro kalukuhan lang ginagawa ko sa school, ay matik yan. May nakahanda yung legendary weapon na ipapalo sa'yo. Kung hindi walis, or yung sinturon. Minsan rin, kirot sa tagiliran at sa tinga. Pero syempre, di talaga mawawala yung kakulitan habang may pasok. May naalala nga ako noon na binato ako ng dictionary ng teacher namin kasi may pinapabasa sa amin ng teacher ko sa libro. Pero ako, imbis na basahin yung libro, pinaglalaroan ko lang. Yung pinaikot-ikot yung libro sa daliri. Todo pasikat pa ako sa mga classmate ko noon. Kasi ako lang nakakagawa hanggang marami nang gumaya at nagpapaturo sa akin. Wow! Paano gawin yan? Ganito mo lang yan gawin. Center mo lang yung daliri mo at balance mo lang yung libro. Tsaka mo na itutulak paikot-ikot. Wow! Sobrang ingay namin sa likod nun kasi nagko-compete na kami kung sino matagal tumigil ng ikot. Go! Shoot! Yeah! At hanggang may lumipad na dictionary sa akin. Wala talagang hiya itong mga bata to. Yeah! At talaga naman todo iyak ko nun. Kasi sapul talaga sa mukha ko yung dictionary. At ayun, habang nakaduko ako kasi umiiyak, yung teacher din namin sobrang galit. Sulumbong kita kay mama. Hep hep hep. Ito palang panahon ko noon, walang child abuse or ano pa man. Kaya free mga guro na gawin yung mga ganyan sa amin noon. At wala namang kaso sa amin yan at sa mga parents namin kasi ganyan yung disiplina noon. At para din naman yan sa kakabuti ng mga batang pasaway. Di naman sobra yung disiplina. Yung disiplina lang na para sa bata lang gagawin. Ganyan. At hindi lang yan yung mga ginagawa ko pag may teacher. Siyempre, pag may pinapasulat sa blackboard sa amin, ako, imbis na magsulat, matik. Ayun, puro drawing na naman. Kung alam nyo lang yung laman ng notebook ko, isang line or 3 line lang sa mga page may sulat. Paano ba naman ang bilis magsulat ng teacher namin? Tas pag napuno na yung blackboard ng sulat, buburahin na agad para sa next na sentence na naman. Kaya ako, pag nabura na sa kabila, ay tatama rin na ako. Kaya ayun, ang ginagawa ko na lang, nagdo-drawing na lang. Tanda ko pa nga noon na habang nagdo-drawing ako, yung katabi ko, di na nakasabay sa pagsusulat kasi nahumaling na siya sa panonood sa akin na nagdo-drawing. Wow! Anak ng chok. Kaya pag magpapasa na ng mga notebook para i-check yung mga sinulat namin,
puro drawing makikita ng teacher namin. Walang hiya talaga yung bata na yon. Pero nung grade 4 pa ako, may teacher ako na good vibe lang sa mga pinagagawa ko kasi imbis na lagyan ng 0 or X yung mga laman ng notebook ko, nilalagyan niya ng mga rate yung mga drawing ko. Wow! Kaya ang saya ko nun, sa sobrang saya ko, pinakita ko pa sa mama ko pag uwi. Ma, tingnan mo, laki binigay ni sir na star sa akin. At ayun, nakita yung ginawa ng teacher ko at syempre may nakalagay. At ayun, natapos yung kaligayahan ko kasi pinagalitan ako. At next pala sa mga experience ko nung elementary is pagtapos na yung pasok namin at lunchtime na, pumupunta kami ng mga barkada ko sa sirang room kasi nasa gilid lang yon ng garden. At doon na rin kami kumakain at tumatambay kasi ang ginagawa namin doon, humuhuli ng mga bubuyog pagkatapos kumain. Yung room na yon is puro kahoy lang, kaya sa mga kahoy na yon may mga butas at doon pumapasok or tumitira yung mga bubuyog. Ang gamit pala namin noon sa paghuli is yung plastic bottle or baso. Tas ang gagawin namin is ilalagay namin yung baso tapat sa butas ng kahoy. Sabay namin aalawgin yung kahoy at boom! Lalabas na yung mga bubuyog. May naalala pa nga ako noon kasi yung isa kong barkada is kinagat ng bubuyog. Kasi pagkatapos lumabas yung bubuyog, ang ginamit niya na pangtakip yung kamay niya, imbis na papel. Kaya, ayun, napasigaw siya sa sakit. At di lang yun, yung kamay niya na kinagat ng bubuyog ay lumaki. Di naman yung sobrang laki, saktong laki lang, pero masakit pag nagalaw yung kamay niya. Kaya ayun, pina-absent muna siya ng mama niya ng mga 2 days. Pero, bakit ba kami humuli ng bubuyog? Kasi, ang gagawin namin nun is pangtakot sa mga kaklase namin at pinapakawalan namin sa room. Hahaha. Kaya, pag wala si teacher, sobrang ingay ng room namin. Kasi pag lumipad yung bubuyog, yung mga klase namin, todo takbo rin. At may naiyak rin. Kaya pag pumasok na yung teacher namin, ay wag ka nang magtaka na di susumbong yung mga kaklase mo. Teacher! Yung sila Jess, tinatakot na naman kami ng mga bubuyog. Kayo talaga! Par, kaya pa ba? Sisiw na sisiw, par. Sanay na tayo nito. Kala siguro ni ma'am, mga mahihinang nila lang tayo. Hi ma'am, the day is good, right? Sisiw pala ha? Oh, ito. So yun muna guys, wag nyo tularang mga pinaggagawa ko sa elementary ha, lalo na sa mga batang manonood. Ito lang ay mga experience ko noong elementary pa ako. Kaya kayo ba, ano mga experience nyo noong elementary pa kayo? Comment nyo lang sa baba. Una nga pala, thank you kay Opa Rio sa pagpayag isama OC niya sa video natin. At sana makasama na din natin siya sa mga paparating nating mga video. Sa ngayon, OC muna kasi masakit daw lalamunan niya that time. At sa mga di nakakaalam, schoolmate ko si Rio noong high school pa kami. So, congrats in advance kasi malapit na siyang mag 1M. At syempre, kakakolab natin ngayon, thank you kay Hami sa pagsama sa atin sa video na to. At pakisupport na rin nyo si Hami sa YouTube animation niya. Subscribe. So, shoutout nga pala kay Jilaika, Raratoons, Eliane Animation, Rainbow Billy, Rael Miko Salazar, Mark Animation, Yumi Castellano, Annie Corin, Ariel Rifel. At sa mga mahilig pala magbasa ng webtoon, check nyo lang tong Between Two Hearts by Aubrey. At pakisupport na rin para updated kayo sa mga next chapter niya. At also, lagi siyang nagla-live sa TikTok 24 hours. So, nood lang kayo doon at talagang marami kayong matutunan sa kanya. Lalo na sa digital art at webtoon. Lalagay ko na lang yung link sa description. Thank you nga pala sa mga nanood at sanay na-enjoy kayo. Marami pa talaga akong ikikwento dito kaso naubusan na tayo ng oras. Kaya next na naman natin ikikwento yung iba. Kaya tipot lang kayo sa mga next nating mga video. At huwag nyo kalimutan i-like, subscribe at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga paparating nating mga video. Stay safe guys. Bye bye. Nakalimutan ko. Birthday ko pa lang ngayon. Happy April Fool.